Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Marian at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni-munihan natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng matinding saya, ngunit kasabay din nito ang isang desisyong hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o hindi. Lumaki ako sa isang mahigpit na pamilya. Ang mga magulang ko ay likas na konserbatibo at itinuro sa akin na ang isang babae ay dapat manatiling malinis para sa lalaking pakakasalan niya. Bata pa lang ako, paulit-ulit ko nang naririnig ang mga salitang, "Huwag mong ibibigay ang sarili mo kung kanino lang." Kaya lumaki akong maingat sa pakikitungo sa mga lalaki. Hindi ako pala party. Hindi ako pala kaibigan sa mga lalaking hindi ko lubos na kilala. At lalong hindi ako mahilig sa mga casual na relasyon. Pero may dumating sa buhay ko na nagpabago ng lahat ng pananaw ko. Isang lalaking hindi ko inakalang mamahalin ko sa ganitong paraan. Si Lucas. Si Lucas ay isang French-American na bumisita sa Pilipinas para sa isang business trip. Nagkataong nagtrabaho ako sa isang resort kung saan siya tumuloy. Matangkad siya, maputi, may matangos na ilong, at maladyos ang katawan. Pero higit sa lahat, ang pinakamapang-akit sa kanya ay ang kanyang mga matang asul, na tila sumisid sa pinakailalim ng pagkatao ko tuwing tinititigan niya ako. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagbati, kaswal na pag-uusap, at mga palihim na tingin. Madalas niya akong binibiro sa tuwing magkausap kami, at hindi ko maitago ang kilig na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, iba siya sa mga lalaking nakilala ko noon. May kakaiba siyang aura na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nagkaroon ng munting salo-salo sa resort. Nag-inuman ang ilan sa mga bisita at empleyado, at dahil wala akong dahilan para tumanggi, sumama ako. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, napadikit ang upuan ko sa tabi ni Lucas. "Are you enjoying the night, Marian?" Tanong niya sa akin habang hawak ang isang baso ng alak. Ngumiti ako. "Oo naman. Hindi naman ako sanay sa ganito, pero masaya." Napangiti siya, inilapit ang kanyang mukha sa akin, at bumulong. "You look even more beautiful when you're smiling." Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa balat ko. Saglit akong natigilan. Hindi ko alam kung epekto ng alak o ng titig niya, pero may kung anong gumapang nakiliti sa dibdib ko. Iba ang dating ng presensya niya. Nakakaakit, mapanukso, at tila gusto kong mahulog sa patibong niya. Habang lumalalim ang gabi, hindi ko na namalayang mas lumapit siya sa akin. Ang braso niya ay bahagyang sumasayad sa balikat ko, at sa tuwing mapapatingin ako sa kanya, nandoon pa rin ang mga matang iyon. Mga matang parang nang-aakit, nag-aanyaya. "You're different." Bulong niya habang hinahaplos ng hinlalaki ang gilid ng kamay ko. Kinabahan ako, pero hindi ko inalis ang kamay ko. Tila may bahagi ng sarili kong gustong maramdaman ang haplos niya. Ang init ng balat niya sa balat ko. "Lucas." Mahina akong sambit. Hindi alam kung anong sasabihin. Hindi siya nagsalita. Bagkus, inilapit niya ang mukha niya sa akin. Dahan-dahan, tinitimbang kung hahayaan ko ba siyang gawin ang nais niyang gawin. Sa pagitan ng init ng alak at ng init ng katawan niya, natagpuan ko ang sarili kong hindi na umatras, at bago pa ako makapag-isip ng tama, naramdaman ko na lang ang malambot niyang labi sa akin. Banayad sa simula, pero unti-unting lumalim, naging mas mapusok, mas mapanukso. Ang halik niya ay hindi katulad ng mga halik na naranasan ko noon. May kasamang pag-angkin,
May pangakong hindi basta-bastang halik lang. Napapikit ako, ramdam ang init ng kanyang palad sa baywang ko. Ang kamay niya ay dumulas pababa, dumapo, sa hita ko. At kahit na nasa isang public place kami, ramdam kong unti-unti na akong kinakain ng tukso. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin ng gabing iyon, pero ang tanging alam ko lang, hindi ko siya tinanggihan. Sa halip, hinayaan kong ipagpatuloy niya ang ginagawa niya. Hinayaan kong lumalim pa ang halik namin. At hinayaan kong ang gabing ito ay maging simula ng isang bagay na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Ang gabing iyon, ang unang beses kong naramdaman kung paano maging isang ganap na babae. At sa mga susunod pang araw, hindi ko alam kung paano ko kakayaning pigilan ang tukso na alam kong unti-unting Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong naiisip ang mga nangyari. Ang paglapit niya, ang titig niyang puno ng pagnanasa, at ang init ng kanyang labi sa akin. Alam kong mali kung susundin ko ang nararamdaman ko. Pero, bakit parang hindi ko kayang pigilan ang sarili ko? Kinabukasan, hindi ko maiwasang hanapin siya sa paligid ng resort. Nang makita ko siyang naglalakad malapit sa swimming pool, hindi ko alam kung tatakbo ako palayo o lalapit sa kanya. Pero bago pa ako makapagdesisyon, nahuli na niya akong nakatingin. Ngumiti siya, isang mapanuksong ngiti, at marahan akong kinawayan. "Good morning, Marian," bati niya. Habang tinatapunan ako ng titig na parang may ibig sabihin. Napalunok ako. "Good morning." Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya, pero naramdaman kong lumapit siya ng bahagya. Ramdam ko ang presensya niya. Ang init ng katawan niyang malapit sa akin. "Can we talk?" Tanong niya. Mababa ang boses, halos pabulong. Tumango ako. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero isang parte ng sarili ko ang gusto siyang sundan. Dinala niya ako sa isang private cabana malapit sa dalampasigan. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng alon at malamig na hangin ang bumabalot sa amin. Naupo siya sa isang lounger at kinindatan ako. "Sit with me." Nag-alinlangan ako saglit bago ako marahang naupo sa tabi niya. Ilang segundo kaming hindi nagsalita, pero hindi rin niya inalis ang titig niya sa akin. "You were running away from me earlier," sabi niya. "Hindi naman," sagot ko. Pero hindi ko siya kayang tingnan ng diretso. Napangiti siya, inilapit ang mukha niya sa akin. "Did I do something wrong?" Umiling ako. "Wala naman." "Then why do you look so nervous?" Nag-init ang mukha ko. Hindi ko alam kung anong isasagot, pero bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko ang kamay niyang dumapo sa hita ko. Marahan, tila sinusukat kung paano ako tutugon. Napalunok ako, pero hindi ko siya tinabig. Sa halip, nanatili lang akong nakaupo, hinihintay ang susunod niyang gagawin. "Tell me to stop," bulong niya, malapit sa tenga ko. Pero wala akong sinabing kahit ano. At sa saglit na katahimikan, naramdaman kong dumaan ang kanyang mga daliri sa balat ko. Mabagal, mapanukso, halos hindi mahahalata, pero sapat para magpadala ng matinding kiliti sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero unti-unti akong lumapit sa kanya. Ang isang kamay ko ay napahawak sa dibdib niyang matigas. Mainit sa ilalim ng manipis niyang damit. Ramdam ko ang malalim niyang paghinga, ang dahan-dahang pagdikit ng kanyang katawan sa akin. "You want this too, don't you?" Bulong niya habang hinahaplos ng hinlalaki niya ang ilalim ng baba ko. Pilit akong pinapatingala sa kanya, at nang magtama ang aming mga mata, wala nang salitang kailangang sabihin. Dahan-dahan niyang inilapit ang labi niya sa akin. At sa sandaling maglapat ang aming mga labi, parang may sumabog na apoy sa pagitan namin.
Mas mapusok ngayon ang halik niya. Mas marahas. Mas nangangailangan. Hinapit niya ako palapit sa kanya. Pinapalibutan ako ng init ng kanyang katawan. Ang mga kamay niya ay gumapang sa likod ko. Hinihila ako palapit sa kandungan niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, katulad ng sa akin. Hindi ko na alam kung tama pa ba ang ginagawa ko, pero wala akong pakialam. Sa gabing ito, sa sandaling ito, isa lang ang sigurado ako. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nanatili sa ganong posisyon. Ang mga labi naming magkalapat. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakayakap sa akin. At ang init ng katawan namin ay tila nagliliyab sa pagitan. Nawala na sa akin ang lahat ng alinlangan. Ang mundo ay naglaho at sa sandaling iyon, kami lang ang natira. Hanggang sa bigla siyang humiwalay. Dahan-dahan, ang noo niya ay dumikit sa noo ko. At ang paghinga naming dalawa ay mabigat, magulo, at puno ng matinding damdamin. Marian, mahina niyang bulong. Ramdam ko ang bigat ng kanyang tinig. Hindi ko lang alam kung dahil sa pagnanasa o may iba pang ibig sabihin. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at tumingin sa kanya. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, isang ekspresyong hindi ko pa nakitang ipinakita niya kaninuman. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya masabi. Ano? Mahina kong tanong. Umiling siya, ngunit hindi niya ako binitiwan. Bagkus, marahan niyang hinaplos ang pisngi ko gamit ang dulo ng kanyang daliri. Halos parang hinuhulma ang bawat bahagi nito. Tila hindi makapaniwala na narito ako sa kanyang harapan. I just didn't expect this. Bulong niya. Expected or not, it happened. Sagot ko. Pilit pinapanatiling matatag ang tinig ko, kahit nanginginig pa rin ang katawan ko, mula sa natitirang init ng aming halikan. Napangiti siya. Isang tipid ng ngiti na tila nagtatago ng maraming emosyon. Hindi kita gustong madaliin, anya. Pero hindi ko rin kayang pigilan ang sarili ko. Ramdam ko ang panunuyo ng lalamunan ko. Bakit? Muli niyang inilibot ang kanyang tingin sa mukha ko bago bumulong. Because you're intoxicating, Marian. Napalunok? Ako. May kung anong kilabot na dumaloy sa akin sa paraan ng pagkakabigkas niya sa pangalan ko. Parang isang panalangin, isang pangungusap na puno ng pang-aangkin. At bago pa ako makasagot, muling bumaba ang mukha niya sa akin. Pero sa pagkakataong, itong hindi sa labi ko, dumaan ang kanyang labi sa gilid ng pangako. Pababa sa leeg ko. Kung saan naramdaman ko ang mainit niyang hininga na lalong nagpainit sa akin. Napapikit ako. Hindi ko mapigilan ang pag-angat ng balikat ko sa kiliting hatid ng kanyang labi. Hindi siya nagmadali, mabagal, malambing, ngunit puno ng tiyak na intensyon. Dahan-dahang sumayad ang kanyang labi sa pinakasensitive na bahagi ng leeg ko. Isang halik na nag-iwan ng kuryente sa balat ko. Napasinghap ako nang maramdaman kong bahagya niyang kinagat ang balat ko. Bago niya dinilaan ang bahaging iyon, tila pinipigilan ang anumang marka na maaaring maiwan. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, ang init ng katawan kong lumalaban sa malamig na hangin ng gabi. Are you scared? Tanong niya sa pagitan ng maiinit niyang halik. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Natatakot ba ako? O baka ang totoo, natatakot ako dahil hindi ako natatakot. Marahan kong ipinasok ang mga daliri ko sa buhok niya. Hinila siya pabalik upang muling magtama ang aming paningin. Hindi. Napangisi siya, isang ngiting puno ng kasiyahan at pang-aakit. Good.
Bulong niya bago tuluyang dinama muli ang labi ko. Mas mapusok, mas matindi. Na parang hindi na niya. Pagmulat ng mga mata ko, bumungad sa akin ang kisaming hindi pamilyar. Ilang sandali bago ko naalala kung nasaan ako, kung kaninong mga bisig ako nakasandal kagabi. Naramdaman ko ang init ng katawan sa tabi ko at ang bigat ng kanyang bisig na nakayakap pa rin sa akin. Na para bang kahit sa kanyang panaginip ay ayaw niya akong pakawalan. Dahan-dahan kong nilingon siya. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, ang mahahabang pilik mata niya ay nakababa sa kanyang matangos na ilong. May kung anong kapayapaan sa kanyang mukha, malayo sa matinding pananabik at pagnanasa na ipinakita niya kagabi. Napakagatlabi ako nang maalala ang bawat sandali, ang bawat paghaplos, ang bawat paghalik, ang init ng kanyang balat sa balat ko. Parang may alon ng kuryenteng dumaloy sa katawan ko habang bumabalik sa akin ang alaala ng kanyang mga labi sa leeg ko. Pababa sa balikat, ang kanyang hininga na nagbigay sa akin ng kilabot na hindi ko kailanman naramdaman sa iba. Napapikit ako, pinilit kong pigilan ang muling pag-init ng katawan ko, pero kasabay noon ay ang biglang pagpasok ng realidad. Ano na ang mangyayari ngayon? Napalunok ako at dahan-dahang tinanggal ang kanyang bisig na nakayakap sa akin. Bumangon ako, kinuha ang kumot at itinakip iyon sa katawan ko habang pinagmamasdan ko siya. May bahagyang gulo sa dibdib ko, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa hindi ko alam kung paano haharapin ang umagang ito. Bigla siyang gumalaw at unti-unting dumilat ang kanyang mata. Nang magtama ang aming mga tingin, agad akong nakaramdam ng kaba. Ano ang sasabihin niya? Magbabago ba ang pagtingin niya sa akin matapos ang nangyari? Ngunit ngumiti siya. Isang tamad, may ngiting puno ng kasiyahan, at sabay sa kanyang pagbati ng "Good morning, beautiful," ay hinila niya ako pabalik sa kanyang bisig. Napasinghap ako sa gulat, ngunit bago pa ako makapalag, siniil niya ako ng isang halik. Hindi kasing mapusok ng kagabi, pero puno ng pag-angkin. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad na humagod sa likod ko. Para bang gusto niya akong ipaalala sa katawan niya. I like waking up to this. Bulong niya habang dahan-dahan niyang idinidikit ang kanyang noo sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Sa halip nagmamadali akong tumayo. Kinuha ang aking mga damit na nakakalat sa sahig. Alam kong napansin niya ang tila pag-iwas ko. "Marian?" Tumigil ako sa pag-aayos ng sarili ko. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. "Bakit parang gusto mong tumakbo?" Huminga ako ng malalim. Hindi naman sa ganun, pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. Tumahimik siya. Narinig ko ang paggalaw niya sa kama at bago ko pa siya magawang lingunin, naramdaman ko na ang init ng katawan niya sa likuran ko. Nakapulupot ang mga bisig niya sa baywang ko. Ang baba niya ay ipinatong sa balikat ko. "Marian," malalim ang tinig niya. May halong lambing at panunuyo. "I don't want this to be just a memory." Napapikit. Ako, gusto kong maniwala. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakatingin sa aking refleksyon. Wala akong ibang makita kundi ang pamumula ng balat ko, mga bakas ng kanyang labi, mga palatandaang hindi ko matatakasan. Napailing ako, pinipilit na pakalmahin ang sarili ko. Dapat ay tapos na ito, hindi ba? Hindi ko dapat hinayaan ang sarili kong mahulog ng ganito. Pero sa bawat haplos niya, sa bawat titig niya, parang wala akong ibang gustong gawin, kundi ang mawala sa kanyang bisig. Isang katok ang pumunit sa katahimikan ng silid. "Marian?" Napapikit ako, pinipigilan ang sariling sumagot. Alam kong nandyan siya sa kabila ng pinto. Hinihintay ang magiging reaksyon ko matapos ang lahat ng nangyari. Pero hindi pa ako handa.
Alam kong gising ka na. Dagdag niya. Mas malambing ang tinig ngayon. Can we talk? Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang mukha niyang puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung anong inaasahan ko, pero nang makita ko ang lambing sa mga mata niya, hindi ko napigilan ang sarili kong huminga ng maluwag. Hindi ko rin napigilan ang sarili kong mapasandal sa pintuan habang pinagmamasdan siya. Nakasuot lang siya ng maluwag na puting t-shirt at boxer shorts. Pero kahit sa simpleng ayos niya, hindi ko maitatangging hinahanap-hanap ko ang init ng kanyang balat. Okay ka lang ba? Tanong niya, unti-unting lumalapit sa akin. Tumango ako. Dapat ba akong hindi maging okay? Bahagya siyang ngumiti, pero may halong lungkot ang titig niya. Alam kong hindi ito madaling sitwasyon para sa'yo, Anya. Pero gusto kong malaman mo na hindi ito isang pagkakamali para sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Hindi ko alam kung dahil sa hiya o dahil sa tuwa sa narinig ko. Hindi ako sumagot, kaya hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papasok sa loob. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Nag-aalangan. Gusto lang kitang makasama pa. Bulong niya habang dahan-dahan niyang ipinatong ang mga kamay niya sa magkabilang gilid ng mukha ko. Nanginginig ang hininga ko nang maramdaman ko ang pagdampi ng kanyang labi sa noo ko. Banayad puno ng pangako, ng pangungusap na hindi niya kayang sabihin ng malakas. Nang bumaba ang kanyang halik sa pisngi ko, papunta sa panga, at tuluyang bumaba sa leeg ko, hindi ko na napigilan ang paghawak sa kanya. Marian, bulong niya. Sa pagitan ng mga halik, ang kamay niya ay bumaba sa bewang ko. Hinihila ako palapit sa kanya. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko, kasabay ng pagbilis ng hininga ko. Alam kong mali, pero sa mga oras na ito, wala akong ibang gustong isipin kundi siya. Tahimik ang buong kwarto. Pero sa loob-loob ko, isang bagyong hindi kayang pakalmahin ang umiikot sa sistema ko. Nakatayo ako sa tabi ng kama. Ang mga daliri ko'y mahigpit na nakakapit sa gilid ng aking suot. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko o kung gusto ko pa bang pigilan. Isang hakbang lang siya mula sa akin, nakatingin ng matalim. Parang binabasa ang bawat galaw ko. Alam kong dapat akong lumayo, pero sa halip, hinayaan kong magtagpo ang aming paningin. Doon ko nakita ang pag-aalab sa kanyang mga mata, ang parehong apoy na matagal ko nang pilit sinasawata sa loob ko. Alam mong mali ito, bulong niya, pero hindi siya umatras. Pero gusto mo, sagot ko. Hinayaan ang sarili kong umasa. Sa sagot niyang matagal ko nang gustong marinig. Hindi na siya sumagot. Sa halip, lumapit siya. Sapat lang para maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Napapikit ako ng marahan niyang hinaplos ang braso ko, parang sinusubukan kung kaya kong pigilan ang pag-angat ng balahibo ko sa bawat haplos niya. Napalunok ako, mabagal ang kilos niya, maingat pero puno ng pangungusap ang bawat galaw. Nang dumampi ang kanyang palad sa mukha ko, pakiramdam ko'y nawala ang lahat ng katwiran ko. Lahat ng pangakong binitawan ko sa sarili ko, parang nabura sa isang iglap. Ramdam ko ang pag-init ng kanyang hininga sa balat ko bago dumampi ang kanyang labi sa aking pisngi. Hindi nagmamadali, hindi pilit. Isang halik na parang nag-aanyaya. Nagtatanong kung kaya ko pang umatras. Pero hindi ko kayang umatras. Hinila ko siya palapit. Hinayaan ang sarili kong tuluyang lumubog sa tukso. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Mahigpit. Puno ng pangangailangan. Sa pagitan ng aming katawan, wala nang natitirang espasyo. Wala nang hadlang. Marian, bulong niya, paos at puno ng emosyon. At sa sandaling iyon, wala nang ibang
Mabigat ang hanging dumadaloy sa pagitan naming dalawa. Pakiramdam ko, kahit hindi niya ako hinahawakan sa sandaling ito, nakakadena na ako sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot sa nararamdaman ko o tuluyan nang bumigay sa kung anong nagsimula na. Nakatitig lang siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng alab, parang tinutunaw ako sa kinatatayuan ko. Napakagatlabi ako, pilit kinakalma ang sarili. Pero paano mo pipigilan ang isang bagay na matagal mo nang ginugusto? Muling lumapit siya, mabagal, sinasadya ang bawat hakbang. Naramdaman ko ang paggapang ng init sa balat ko kahit hindi pa siya lumalapat sa akin. Nang tumigil siya sa harapan ko, ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Hindi mo na ko matatakasan. Anya, ang boses niya ay halos pabulong pero matalim, puno ng paninindigan. Hindi ko alam kung gusto ko bang tumakbo palayo o tuluyang lumubog sa kanya. Pero nang haplusin niya ang pisngi ko, hinawakan ko ang kamay niya, pinipigilan siyang lumayo. Wala na akong balak na umatras. Alam kong hindi, sagot ko. Halos hindi na marinig dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Sa isang iglap, naramdaman ko ang mainit niyang hininga malapit sa balat ko. Napapikit ako nang dumampi ang labi niya sa gilid ng tenga ko, dahan-dahan, sinasadyang patagalin ang bawat sandali. Para akong nakuryente sa bawat dampi ng labi niya pababa sa leeg ko. Napahawak ako sa balikat niya. Hinihintay kong hanggang saan aabot ang lahat ng ito. Alam kong mali. Pero sa ngayon, wala nang tama o mali. Ang mahalaga lang ay ang init ng kanyang katawan sa akin. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. Hinayaan akong maramdaman ang kabuuan niya. Lasing na ako sa presensya niya, sa amoy niya, sa paraan ng pagdampi ng labi niya sa akin. Alam kong wala nang atrasan ito. At sa sandaling iyon, tuluyan na akong mainit pa rin ang hangin sa pagitan namin. Para bang kahit matapos na ang lahat, hindi pa rin lumulubay ang tensyon sa katawan ko. Nakahinga ako ng malalim, sinusubukang bumalik sa katinuan. Pero paano kung ang mismong katinuan ko ay siya nang nagdala sa akin sa sitwasyong ito? Naramdaman ko ang dahan-dahang paghaplos niya sa likod ko. Hindi iyon basta haplos lang. May lambing, may pag-angkin, may pangakong hindi pa natatapos ang gabing ito. Napakapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba sa panghihinayang o sa matinding pagnanasa pang manatili sa kanyang bisig. Dito ka lang, bulong niya. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa balat ko. Hindi ko alam kung utos ba yon o pakiusap. Pero sa totoo lang, wala na akong balak umalis. Dahan-dahang bumaba ang halik niya sa leeg ko. Bawat dampi, bawat hagod ng kanyang labi, parang nagiiwan ng marka sa balat ko, mga alaala ng isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Napapikit ako, hinayaang lunurin ang sarili ko sa sandaling ito. Sa pagitan ng maiinit na paghinga, ng mga titig na hindi bumibitaw, doon ko na-realize na wala nang atrasan ito. Alam kong bukas, haharapin ko ang realidad, haharapin ko ang bigat ng desisyon kong ito. Pero sa ngayon, sa sandaling ito, ang gusto ko lang ay maramdaman siya. Ang init niya, ang yakap niya, ang paraan ng paghawak niya sa akin na parang wala ng iba pang mahalaga sa mundo. Hindi ko alam kung kailan ko siya muling makakasama ng ganito. Hindi ko alam kung ito na ba ang huli o may kasunod pa. Pero isang bagay ang sigurado ako, ano man ang mangyari pagkatapos ng gabing ito. Hindi na ako magiging pareho. Ang mga sandaling iyon ay nag-iwan ng mga alaala na mahirap limutin. Habang unti-unting nagbabalik sa aking isipan ang mga nangyari, alam ko na hindi ko na mababago ang anumang bagay. May mga pagkakataon na tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang lahat ng ito, kung handa ba akong tanggapin ang mga posibleng kahihinatnan. Ngunit sa gabing iyon,
Ang puso ko lang ang nagtakda ng desisyon ko. Kahit naramdam ko ang kalituhan at takot, may isang bahagi sa akin na nagpapasalamat. Salamat sa pagkakataong ito, sa paglalakbay na magkasama kami, kahit saglit lang. Dahil sa mga hakbang na ito, natutunan ko kung paano tanggapin ang sarili ko at kung paano tanggapin na ang bawat desisyon, mabuti man o masama, ay may epekto sa buhay natin. Sa huli, natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal ay magtatagal o magkakaroon ng masayang wakas. Pero may mga pagkakataon na ang pinakamahalaga ay ang mga sandali, ang mga pagmumuni, ang mga galak at mga alaala na magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Kung dumating man ang araw na magkahiwalay kami, hindi ko pagsisisihan ang mga hakbang na ginawa ko. Sapagkat sa mga hakbang na iyon, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ang pagpapasa ng lahat ng bagyong dumaan, kundi ang pagtanggap at pag-alaga sa mga sarili natin, kahit sa pinakamadilim na oras. Mga kasirin, salamat sa pagtangkilik sa kwentong ito. Naway nagbigay ito ng aral at pagninilay sa inyong mga puso. Hanggang sa susunod na kwento, patuloy nating alalahanin ang mga hakbang na nagpapalakas sa atin at nagpapaalala na ang bawat desisyon ay may halaga. Mag-ingat at magpatawad mga kasirine.